May bisita ulit tayo mga kalikot na dalawang stand fan electric fan. So welcome ulit guys sa ating YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel mga kalikot. At pa-follow na rin po yung Facebook page po natin. So hindi na tayo mag-intro mga kalikot. Simulan na natin siya. Tara, kalikotin na natin siya. So ayan guys, proceed ulit tayo. Ayan, nabaklas na natin. May ginawa lang tayo kanina kasi may sinerbisan tayo. So proceed ulit tayo sa dalawang electric fan. Bali yung isang electric fan lang pala yung bubuuhin natin. So ayan, kasi yung fan nito or yung LC nya sira na rin. Ayan o, biyak na siya. Yan. Tapos yung isang motor naman, bali nag short na siya. Ayan o, nangitim na nga eh. So bali sira itong motor nya. Tapos dito naman sa kabila, sira naman yung kanyang capacitor. Bali bloated na siya. Ayan o. So bali ang ayusin na lang natin guys yung kung anong pwedeng magamit dito, ilipat natin dun sa kabila. Kasi ito yung motor nya o yung winding nya okay pa. So ito lang muna yung bubuhin natin mga kalikot, kasi nakausap ko rin yung may-ari. Pangahuyan na lang yung isang electric fan, kasi yung itong electric fan pala na ito, yung isa, yung sira na rin yung kanyang fan. Bali nakatambak lang doon sa bodega nila. So pinadala niya pala to, yung isa, para pangahuyan lang. So yun guys, linisin na lang natin tong kanyang housing. At saka yung isa, ito galing to yun dito sa may oking motor. So sira na itong kabitan ng swing nya, kaya pinalit natin tong isa. So kasi linisan muna natin siya guys. So bali nilinisan natin to mga kalikot, itong gearbox nya. So yan guys, sobrang dumi. Kailangan linisin natin lahat to, pati itong housing at saka shafting bushing na rin. Bali papalitan to ng bushing shafting mga kalikot. May groove na siya, may kanal na yung kanyang shafting. So malamang yung bushing nun pan na rin, pudpud na. So bibilan pa natin to ng ng bushing shafting. So ayun mga kalikot, napansin ko din parehas lang pala itong sira. Ito kasi yung sira, ito yung okay. Napansin ko parehas pala sila oh. Para sila ng nipis. Ayan oh. So compatible sila. Talagang same talaga sila ng nipis. So ibig sabihin nun mga kalikot, lahat ng kung anong pyesa nya, same lang sila, pwede natin pagpalit-palitin. So try natin yung shafting nito at saka yung bushing nya mga kalikot. Kung magamit natin itong sira, ito kasi yung housing ng sira.
So kung magamit natin, kung okay pa yung shafting nito guys, ito na yung ipapalit natin para hindi na gumastos yung may-ari. Kasi dito sa may kwan niya, wala namang kanal sa may likod ng bushing niya, bandang likod. So check natin tong sa harap kung okay pa siya. Kaya kayong mga kalikot, kapag marunong naman kayong mag-maintenance ng sarili nyong electric fan, kahit hindi kayo marunong mag-ayos, linisan nyo din yung dito banda, yung ganyan. Kasi minsan yan may mga buhok, yan. Lalo na pag may mga babae kayo sa pamamahay nyo. So minsan kasi ang daming nakakuan dyan, pulupot na buhok. So isa rin yan na iipit yung kanyang kuan, yung ikot. So yun lang yung i-check natin, tapos linisin nyo rin yung mga fan nya dito sa motor nya kung malikabok na. So ganun lang yung kahit mag-maintenance nyo lang. So yun guys, natanggal natin, hinila ko sumama pati yung kanyang bushing kasi medyo may kalawang dito guys, kaya barado siya. So wag natin ipilit pag ganun, buti maluwang lang yung kanyang lock ng bushing. So ito guys, pwede siya oh. Wala siyang groove, or okay pa yung kanyang bushing at saka shafting kahit dito sa likod. So itong buo na lang nito, ito na lang yung gagamitin natin mga kalikot, kasi pares lang silang sukat. So bali lihain lang natin to mga kalikot, dito lang banda sa may taas ng shafting nya, ito sa may lock, kasi kinakalawang na. So ang pangliha lang natin guys, yung pinakamanipis lang para hindi masira itong shafting natin. At saka iwasan natin magliha dito guys sa tapat mismo ng bushing nya, kasi pag niliha natin yan guys, masisira yung forma nya o yung form nya. So magkakainan sila, so masisira to guys. Mga ilang days lang yun, magkakainan na sila hanggang sa magka-groove. So masisira yung shafting bushing natin. Saka ganun din dito sa kabila guys, dito sa may likod. Wag iwasan natin magliha. Hayaan lang natin na ganito lang siya na normal para lapat na lapat. Kasi pag nagalusan yan guys, masisira itong bushing shafting natin pagkatagalan na ginagamit. So dito lang tayo pwedeng magliha, kasi dito naman lagi talaga nag-stack up, hindi natin mahugot tong bushing. Kasi dito open area kasi ito guys, kinakalawang. So dito lang tayo magliha, huwag dito sa may dito kabitan mismo ng bushing. Para pa ilabas lang natin to guys, itong bushing, kasi naiwan hindi pantanggal kasi kalawang dito. So ang ginamit nating liha mga kalikot, yung pinakamanipis, yun maganda yun para hindi niya sirain tong shafting. Kasi pag hindi pino yung pagkakaskas natin yan guys, pag hinugot natin to, syempre matalim yan dito, magagalusan yung bushing. So pag binalik na natin sa normal, sisirain niya naman tong dito sa kabitan niya. Ito, magkakaroon rin siya ng groove kasi nagkalamat na siya. So dito lang talaga nililiha guys, kasi open area to. So dito nagsisimula yung kalawang. Yan, bali tanggalin lang natin yung mga kalawang hanggang sa mahugot natin itong bushing natin. So yan, natanggal na natin siya mga kalikot oh. So ang tatanggalin lang natin yung kalawang dito banda sa may stopper niya ito. So at least hindi natin siya nagalusan, para may balik rin natin ng maayos mamaya. Swerte tayo mga kalikot kasi parehas lang sila. So ito rin yung gagamitin nating pang front mga kalikot, ito yung nandun sa nasirang motor, kasi medyo mas maayos to eh, kasi same lang naman silang nipis. So magsuswak yan, yan oh. Ang importante kasi yan guys, kapag bumili tayo ng motor, kailangan itong sample ng kanyang stator. So kailangan para sila ng nipis yung bibilhin natin. Kung may sobra guys, wag nyong kukunin kasi hindi yun swak dito.
sa pinaka square niya. Hindi siya lapat na lapat, sobra yon pag masyadong makapal. So yun guys, nalinisan na natin siya. So tanggalin na lang natin tong lock para mailagay natin tong kanyang bushing. So pagtanggal nito guys, mayroon na rin tayong video kung paano tanggalin at saka ibalik. So gagamit lang tayo dito guys ng kabra, yung maliit lang, masyado naman kayo. Ayan na, parang cute, di ba? Parang barita kabra na maliit. Siya, natanggal na natin siya mga kalikot. Tapos yung lock niya mga kalikot, yon, medyo straight lang natin konti para pagbalik natin mamaya may lock niyan maigi, kasi nung binaklas natin, siyempre yoyopi yun. So yun, nalagay na natin siya. So kung may PVC kayo na mas malaki sana dito, so pwede yun pang tulak dito. Pero kung wala guys, dandahanin nyo lang na ipasok dito gilid at saka gilid, yan, para pumasok lang tong lock nya. So yun, tapos sunod natin to. So kailangan lapat na lapat siya mga kalikot. Yun, tapos check natin dito yung pagitan ng yung stator at saka yung rotor, kung pantay na sila. Kapag pantay na guys, so okay na yon. Pero pag mababa siya or sobra, yun, magdagdag bawas lang tayo ng washer, yung ganito. So sakwan natin, okay naman siya, oh. Pantay siya yung gilid at saka gilid ng stator at saka yung rotor nya. So okay na to guys. So sunod naman natin yung kanyang likod mga kalikot. Check natin kung maluwang or maigpit. Tapos salpak natin tong back nya. Kaso nga lang, may groove pala tong bushing nito ng bandang likuran nya. So tanggalin natin to guys, palit natin tong bushing ng sira yung motor nya. Bali ito kasi yung casing ng sirang motor. So ito na lang yung kunin natin. Kasi sira kasi itong kwan nya, parang spacer nya. Mamaya ito yung ilagay natin, baka hindi na sila mag-balance dito. So ang gawin natin dito, sige, try muna natin tanggalin tong bushing nya, pagpalitin natin siya guys. So tanggalin muna natin tong kanyang gearbox. A few moments later. So yan guys, napalitan na natin yung bushing dito sa bandang likod ng casing. So assemble na natin siya. So maglalak lang tayo ng dalawang pirasong screw. Check natin kung okay yung gap nya. So ayan, masyadong mahigpit mga kalikot. So magbabawas tayo ng washer dito sa may likod. So wala, hindi na maikot. So magbabawas lang tayo ng washer mga kalikot. So try natin tong manipis. So yan, bali pre-wheeling na siya mga kalikot, oh. Ganda na ng ikot niya. So lagyan na natin siya ng langis guys. Tapos assemble na natin. Yan, bali balance lang natin mga kalikot yung kanyang bushing shafting para pre-wheeling siya. Yan, oh. So, 'di ba? Ganun lang mga kalikot. Tapos saka natin higpitan na yung kanyang mga screw. Tapos lagay na rin natin tong kanyang stopper. Yan.
Ayun na, ayusin pala natin tong kanyang switch mga kalikot. So ngayon na, luluwangan lang natin siya guys para smooth yung kanyang play. Magbabawas tayo ng spring. So yan, madumi pa siya. So lilinisan natin yan guys. So ang sekreto nito guys, para maging smooth yung kanyang pihitan, ayan, hirap. So magbabawas tayo ng spring nya. So tanggalin muna natin. Yan. Tapos linisan natin. Tapos mamaya guys, lagyan natin siya ng grasa para maganda yung pagka play nya. So ayan, medyo matigas siya. Minsan yan sa sobrang tigas guys, nababali ito. Ayan o, bitak na nga siya. So konti lang yung ibawas natin guys dito para maging smooth siya. Siguro mga kwanto yung tatanggalin natin mga 3 cm ba, ganun. Yan. So ito lang yung tinanggal natin, konti lang, parang dalawang roll. So lagyan muna natin siya ng grasa mga kalikot. Mas maganda pag grasa yung ilalagay kaysa yung oil, kasi pag yung oil kakalat lang siya. Tapos pwede nyo rin lagyan to guys, itong contact nya. Tapos dito rin, yan, para smooth. Hindi naman yan magkukuan kasi grasa lang naman, hindi naman siya mag-short. Tsaka itong taga tulak nya, ito, yan, yan yung mga lalagyan natin para maging smooth yung kanyang play. Yan. So kapag nagtanggal naman kayo guys, so check nyo lang kung paano nyo siya tinanggal, ganun rin yung pagkabalik nyo. Much later. Bali, update lang tayo mga kalikot na yung ginawa nating electric fan last night. So na-assemble natin siya, kaso nga lang ang nangyari, may tama na pala yung kanyang motor. So kaya bumili tayo ng bagong motor mga kalikot. Bali, gumagana naman siya mga kalikot yung kanyang motor, kaso sobrang hina. Ngayon nagpalit na tayo ng capacitor. So ganun pa rin siya. So nag-decide na lang tayo na palitan na lang ng bagong motor. So assemble na lang natin siya mga kalikot. So kapag hindi nyo masakto-sakto dito sa may kanyang tornilyohan mga kalikot, minsan yan yung nabibili nating bagong motor, UP na yung ito, UP siya. So ang gagawin nyo lang guys, kuha lang kayo ng ganito or long nose, yan, tapos i-guide nyo lang siya na ganyan, para maging bilog yung kanyang butas. Kasi pag hindi bilog yung butas niya, hindi natin mapapasok dito sa may kanyang lagayan ng screw. Yan.
So, testerin muna natin siya mga kalikot. So, ganyan. So, okay naman siya. Ayan. So, ayan na. Testing na natin siya mga kalikot. Ayan. So, okay na siya mga kalikot. Number 3. Ito. Number 3. Off. So, okay na siya. So, yun guys. Okay na siya lahat. Pwede na natin i-deliver sa may-ari. So, maraming salamat ulit guys sa panonood ng mga video natin. At saka huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang ating munting channel. At papalo na rin po sa ating Facebook page. So, maraming salamat ulit guys. Ingat tayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.